ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tinuturuan tayo ng buhay ng mga aral na wala sa eskwelahan. At ang nagsisilbi nating guro ay mga karanasan. Ikaw kabarangay, meron ka bang pangarap sa buhay na gustong-gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, bahagi ng buhay natin ang mga delays o pagkaantala. Kumbaga sa isang paglalakbay ay may punto na hihinto tayo upang magpahinga. Kailangan yon para may lakas tayong magpatuloy. Pero minsan ay hindi tayo nakakarating sa ating paroroonan. Hindi sa ayaw na nating tumuloy, kundi dahil mas gusto lang nating manatili sa lugar kung saan tayo tumigil. Habang may buhay, may pag-asa. Yan po ang paborito kong kasabihan simula noong bata pa ako, Papa Dudut. At hanggang ngayon na nagkakaedad na ako at nagkaroon ng sariling pamilya ay patuloy pa rin po akong naniniwala na sa buhay na ito. Isang pag-asa sa yamang hinding-hindi mananakaw sa atin ng ibang tao. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga kapwa ko avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako po si Pearl, 35 years old, isang housewife at nanay. Taga Batangas po kami ng mister ko, Papa Dudut. At pareho naming nadiskubre ang programa ninyo noong pandemic. Simula noon ay lagi ko nang inaabangan ang mga istoryang tampok ninyo tuwing tanghali. Nakaka-relate po kasi ako sa karanasan ng mga kabarangay natin. Lalo na kung tungkol yon sa pagtupad ng mga pangarap nila sa buhay. Lahat naman po tayo ay may pangarap, hindi ba? Kumbaga sa isang batang musmos na lumaki sa hirap, ang pagkakaroon ng pangarap na lamang yon ang nagsisilbi nating inspirasyon at motivation sa buhay upang magsikap at magpatuloy. Hindi madali, oo, dahil hindi magkakatotoo ang isang pangarap kung patuloy lang nating hihilingin ang mga yon. Ang ibig sabihin ay kailangan natin itong lakipan ng pagpupursige at paggawa. Ngunit para sa iba, ang pagkakaroon ng pangarap ay isang malaking kalokohan. At kapag ang mga ito ay imposibleng matupad dahil sa iba't ibang kadahilanan, ang mga pangarap nating yon ay magsisilbi nating bilangguan, Papa Dudut. Ginagawa mo doon? Nakikipaglaro po sa mga bata, Nay. Nagtititser-titseran po kami. Wala akong pakialam kung anong nilalaro nyo. Ang akin ay magdidilim na. Nakabili ka na ba ng kandila? Siyempre, Nay, ako pa ba? Ito po, oh. Bumili ako kina Aling Martina. Taglima nga po to eh. Buti pumayag siya na 4 lang ibayad ko. Ano? Nagkautang ka pa doon? Dami-dami na nga nating lista doon eh, nako. Sindihan ko na po muna tong kandila, Nay. Bilisan mo, tapos bumalik ka rito. Tulungan mo ako maglinis itong mga pagkain na nakuha ko kanina sa tambakan. Magdala ka ng plato. Opo, Nay. Dalian mo. Nandito na po ako. Akin na nga yan. Bagal-bagal mo talaga kahit kailan. Sorry po, Nay. Wow, Nay! Dami naman po niyan. Oh, may manok pa. Oo, swerte nga kasi maraming pwedeng makain.
Pero mas marami pa sana tayong makukuha kung sinamahan mo ako kanina sa pamamasura. Puro ka kasi laro. Hindi lang naman po yun basta laro, Nay. Nagturo rin po ako sa mga katulad kong bata. Alin? Yung sinasabi mong teacher-teachera nyo? Opo, tinuruan ko si Namakoy tsaka si Tonton magbasa. Tinuruan daw magbasa. Masyado ka lang nagmamarunong, Pearl. Marunong naman po ako magbasa, Nay. Kaya hindi po ako nagmamarunong. Basta. Kahit ano pang sabihin mo, nagmamarunong ka lang. Imbis na puro kalaro, tumulong ka sa amin ng ama mo para naman may silbi ka. Pagkagaling mo sa eskwelahan, dapat pupuntahan mo kami dun sa may tambakan. Sorry po, Nay. Pero sabi kasi sa akin ni Namakoy at Tonton, gusto nila matutong magbasa. Wala akong pakialam. Kung gusto nila, edi magpaturo sila sa mga nanay nila. Pati ba naman yun poproblemahin mo pa? Bakit? Binabayaran ka ba nila para sa pagteacher-teacheran mo sa kanila? Hindi po. Hindi naman pala eh. Kaya nagsasayang ka lang ng oras mo doon. Masaya naman po kami, lalo nung natutong magbasa si Tonton kahit konti. Kaya di po kami nagsayang ng oras. Kita mo tong batang to. Nangatwiran pa talaga. Aray ko po, Nay. Masasaktan ka talaga kasi sinasagot-sagot mo pa ako. Hindi naman po ako sumagot ng pabalang eh. Sinabi ko lang po yung totoo. Wala akong pake. Ang akin, huwag kang mga ngatwiran. Yan na natututunan mo sa eskwelahan? Yung sumagot-sagot sa nanay mo? Hindi po. Sorry po, Nay. Suri-surihan ko mukha mo eh. Naturingang nag-aaral tapos napakatalim ng dila. Ako nanay sa ating dalawa ha, baka nakakalimutan mo lang. Hindi ko naman po nakakalimutan. Pinapaalala ko lang sa'yo. Hay! Oh, dali mo na tong mga manok dun sa mesa. Tapos magpaningas ka na ng apoy para naman maprito ko na yan. Parating na tatay mo, baka magwala na naman yun pag walang maabutang pagkain. Sige po, Nay. Ay, Nay! Wala na po pala tayong bigas. Di pa ako nakakapagsaing. Anak naman ng tinapa. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi po… Kasi inuna mo pa ang lakwatsa mo. Kahit kailan buwisit ka talagang bata ka. Hala sige, pumunta ka doon kina Martina, mangutang ka muna ng 1 kilong bigas. Kaso, sabi niyo po marami na tayong lista doon. Babayaran naman natin pag nagkapera tayo. Ayan ka na naman eh. Sinasagot-sagot mo na naman ako. Napaka-kontrabida mo. Lumakad ka na bago pa kita mabatukan uli. Opo, Nay. Mahirap lamang po ang pamilyang kinalakhan ko, Papa Dudut. Barong-barong lang ang bahay namin na pinagtagpi-tagping lona at plywood na nakatirik sa gilid na nanggigitarang creek. Tubong Rizal po ang pamilya namin at nakatira kami malapit sa dam site. Wala na po akong tatay dahil sabi ng nanay Berna ko ay iniwan na niya kami noong nalaman itong pinagbubuntis ako. Pero meron po akong stepfather si Tatay Arman at may anak sila ni nanay si Mac na 2 taon ang tanda ko. Pangangalakal ang pinagkakakitaan ng mga magulang namin, Papa Dudut. Lahat po ng basura na nakukuha nila sa tambakan na pwedeng ibenta sa junk shop, katulad ng bote, bakal, karton at malulutong na plastic ay iniipon namin at kapag sapat na ang dami ay saka namin pinapakilo. Yung kakaunting pera na kinikita namin ang pambili ng aming pagkain at iba pang mga pangangailangan, Papa Dudut. Wala rin po kaming kuryente, kandila lang ang nagsisilbi naming liwanag sa gabi. Madalas ko ring daing na mainit sa bahay namin. Pero yung mga reklamong yon ay sinosolo ko na lamang dahil alam ko namang walang magagawa si nanay at tatay. At baka pagalitan pa nila ako kapag narinig ang mga yon, Papa Dudut. Kaya para makatulong ng mabuti sa mga magulang ko at magkaroon kami ng mahimbing na pagtulog sa gabi ay nagpapaypay na lamang kami ng kapatid ko gamit ang karton na pampaningas ng aming mga panggatong. Sumasala rin kami sa pagkain. Minsan 1 beses lamang kaming kumakain sa isang araw. Madalas nagtutubig na lamang kami para mabusog. Kaya nga patpatin ako noong kabataan ko pero sa kabila ng kahirapan naming yon, busog na busog po sa pangarap ang munti kong puso. Gusto ko pong maging teacher, Papa Dudut.
Yun kasi ang nakikita kong magiging propesyon ko pag tumanda na ako. Kaya nga buong tiyaga akong pumasok sa eskwelahan, suot ang aking kupas na uniformeng pinagliitan ng kapitbahay namin. Bag na may 2 butas na sinulsi ko lamang para maggamit pa rin. Paldang may nanuot na tuyong bubble gum na minsang kong naupuan at tsinelas na malapit ng mapudpod. Pero hindi lang kumakalam na sikmura ang kalaban ng mga mag-aaral na hindi nabigyan ng pribilehiyong magkaroon ng maayos na buhay, Papa Dudut, kundi yung mismong mga tao na tinuring mong pamilya na naniniwalang ang mahihirap ay walang karapatang magkaroon ng pangarap. Isa na po doon ang stepfather kong si Tatay Arman, Papa Dudut. Masakit po siyang magsalita at puro negatibo ang sinasabi niya sa amin. Pareho sila ni nanay pero mas matalim po ang dila ng stepfather kong yon. Bukod doon ay sugarol din siya. Wala na nga kaming makain, nakuha niya pang ipantaya sa sabong yung pambili namin ng bigas. Ayon, nag-away sila ni nanay. Lagi pong pinamumukha sa amin ni tatay na ang mahirap ay mamamatay ng mahirap. Ate, anong basa rito? Saan? Tingin nga. Ito oh, yung parang may 2 bundok tapos may triangle. Yan ba? Ma, ang basa dyan. Halika, basahin mo to, Mac. Hindi ako marunong, ate. Kaya mo yan. Tuturuan naman kita eh. Dali na, sabayan mo ko. Da. Ikaw naman. Maganda. Eh ano naman to? Nagsisimula rin sa ma. Ma. Anak naman ng mamaw. Tay! Bakit gising pa kayong dalawa? Tinuturuan ko pa po magbasa si Mac. Anong tinuturuan? Di ba nag-aaral naman siya? Pero nahihirapan pa rin po magbasa si Mac eh. Bakit ka nahihirapan, Mac? Hindi ka ba nakikinig sa teacher mo? Masyado po kasi siyang mabilis magturo. Mokong ka pala eh. Sinisi mo pa yung teacher mo. Sabihin mo, mahina lang talaga ang ulo mo. Tapos panay ka palaro. Imbis pagbabasa yung inaatupag mo. Kaya ka laging kulelat sa klase nyo. Pero gusto na pong magbago ni Mac, Tay. Gusto niya na pong matuto. Anong matututuhan niya sa'yo, Pearl? Parehas lang naman kayong estudyante ng kapatid mong yan. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka. Magiging teacher po si Ate Pearl paglaki niya. Tapos magtuturo po siya sa mga bata. Anong pinagsasabi mo dyan? Tama po si Mac. Gusto ko po maging teacher paglaki ko. Masyadong mataas lipad mo. Sige ka, mataas din babagsakan mo. Alam mo, makontento ka na lang na nakakapag-aral kayo ng kapatid mo. Magtapos kayo ng elementarya o kahit high school. Sapat na yon, tama na yon. Sunod nyong gawin, maghanap kayo ng trabaho para nakakatulong na kayo sa pamilya natin. Hindi yung kung ano-ano pang gusto mo maging paglaki mo, Pearl. Pwede naman po ako magtrabaho habang nag-aaral, Tay. Akala mo madali. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon, maiisip mo na magtrabaho na lang. Lalo kapag kumita ka na ng pera. Tsaka bakit ba kasi gustong-gusto mo maging teacher? Di mo naman ikayayaman niyang trabaho na yan. Dami pang sakit sa ulo ng mga bata. Katulad niyang kapatid mo. Gusto ko pong magturo, kaya gusto ko pong maging teacher, Tay. Pag naging teacher po si ate, matutuwa kayo ni nanay sa kanya. Ewan ko sa inyong dalawa. Napakamahal ng pag-aaral sa koleyo. Kita niyong mahirap lang tayo. Kapag po ba mahirap, wala nang karapatang mangarap? Aba oo! Kasi ang pangarap, para lang yan sa mayaman. Katulad ng hustisya, para lang sa mapera. Mahal mangarap, pag basurero ka lang. Kaya kung ako sa'yo, tigil mo na yung ambisyon mo. Isipin mo paano kayo makakatulong sa amin ng nanay nyo na kumita ng pera para naman magkasilbi kayo. Hoy Mac, pag bumagsak ka pa sa klase nyo, titigil ka na sa pag-aaral. Ayoko po, Tay! Anong ayaw mo? Nagsasayang ka lang ng panahon sa pag-aaral mo. Wala ka namang natututuhan.
Daig mo pa yung pulpul. Tulungan mo na lang ako mamasura doon. Ate, ayoko tumigil sa pag-aaral. Nagbibiro lang naman si tatay. Hindi ka titigil. Ginawa mo pa akong sinungaling. Hoy, Mac! Anong iniiyak mo dyan? Para kang di lalaki ah. Tay, wag na po kayong sumigaw. Natatakot po si Mac. Dapat lang na matakot siya sa akin. Kasi ako pa rin ang tatay dito. Tsaka ikaw, hindi ka ba natatakot sa akin? Sabi ng nanay mo masyado ka nagmamarunong. Yang pagtiteacher-teacheran mo, tigil-tigilan mo yan. Walang kwentang pangarap yan. Kahit na anong sabihin ng stepfather namin ay ayoko po siyang paniwalaan, Papa Dudut. Hindi ko nga alam kung paano ko nakayanang baliwalain lahat-lahat ng mga pangit na salita at pangungutya niya sa pangarap ko. Basta tinanim ko lamang sa isipan ko na gusto kong maging isang teacher. Gusto kong magbahagi ng kaalaman sa mga kapwa ko bata na pinagkaitang matuto dahil sa kahirapan. Ayokong lumaking ignorante. Bagaman wala pa po akong konkretong plano kung paano matutupad ang mga pangarap ko ay hindi ako tumigil sa pagpasok sa paaralan hanggang sa makapagtapos ako. Simula elementarya at high school ay consistent honor student po ako. At kahit na hindi proud sa akin ang mga magulang namin dahil wala pa rin silang believe sa kakayahan ko ay masaya pa rin ang puso ko. Dahil alam kong naniniwala sa akin ang nakababata kong kapatid na si Mac. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa college sa pamamagitan ng pagkuha ng kursong may kinalaman sa pagtuturo. Scholar po ako ng bayan, Papa Dudut. Pero hindi naging madali ang pag-aaral ko sa kolehiyo dahil magastos at kailangang tutok ako sa mga subjects ko. Kaya nga para magkaroon ng pangtustos ay nag-part-time ako sa isang tindahan ng burger at shake sa lugar namin. Ang perang kinikita ko doon ay ang nagsisilbi kong pambaon at pambili ng mga projects namin sa eskwelahan. Masaya po ako kahit nakakapagod pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Dahil sa bawat pagpikit ng mga mata ko sa gabi, ay ang paggising ko sa umaga na dala ang pag-asa na malapit ko nang matupad ang pangarap ko sa buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi pa rin naging madali ang buhay at landas na nilalakaran ko para matupad ang mga pangarap ko dahil sa sarili kong pamilya, Papa Dudut. Partikular na sina nanay at tatay. Masama mang sabihin pero sila yung pangunahing dahilan kaya minsan ay ayoko na lamang umuwi sa bahay namin. Mas gusto ko na lamang na nasa tindahan ako at nagtatrabaho o di kaya ay nagbababad sa eskwelahan. Hindi niyo ako masisisi kung gustuhin ko na silang layasan ng mga panahon na yon kasi parang lumala yung mga ugali nila. Bukod doon ay nagkaroon pa kami ni Mac ng ilang nakababatang kapatid. Pero ilang beses na rin kaming namatayan ng sanggol dahil sa lumalang sakit na hindi agad naagapan. Ewan ko ba naman sa mga magulang ko kung bakit hindi pa rin sila nadadala, Papa Dudut. Kapag may mas bata kaming kapatid na nawawala, ilang buwan lang ay buntis na ulit si nanay. Ako po yung labis na naaapektuhan kasi masakit mawalan ng mawalan lalo na kung hindi naman aalagaan at napangangatawanan. Pero wala po akong magawa dahil anak lang din nila ko. Kumbaga ay tikom ang bibig ko at ang dapat ko lang gawin ay ang sumunod sa kung ano ang kanilang gusto, Papa Dudut. Gigigil na ako sa'yo. Nay, nandito na po ako. May dala akong pananghalian natin. Pearl, buhatin mo nga muna tong kapatid mo.
Nakakarinding awa! Ay! Tahan na baby, nandito na si ate. Yan, ganyan nga. Mukhang inaantok ka na. Gusto mo nang matulog? Sige, halika papatulogin. Sandali muna, Pearl. May sasabihin ako. Ano po yun, Nay? Patutulugin ko po muna si baby. Sandali sabi! Ibigay mo na lang muna yan kay Mac. Mac! Halika nga rito! Mac! Nay, bakit po? Bakit ka pa dyan? O ayan, ikaw magpatulog dyan sa kapatid mo. Pearl, bigay mo na yung bata sa kanya. Akin na si baby, Ate Pearl. Ayan, dahan-dahan ha. Doon na kayo sa tabi. Mag-uusap lang kami ni Nanay. Sige. Nay, ano po ba yun? May pera ka ba dyan, Nak? Ho? Wala po, Nay. Anong wala? Sweldo nyo ngayon, di ba? Opo, pero... Meron nga po, pero hindi naman malaki kasi marami akong At absent. bakit marami kang absent? Marami kaming gawain sa school, Nay. Tapos marami ring project. Inuna mo pa yon kesa trabaho mo? Malamang po kasi pag-aaral ko yun. Pag-aaral ka dyan. Hindi tayo mapapakain ng pag-aaral mo. Ano ka ba naman? Nay, naman eh. Alam niyo naman pangarap ko makapagtapos ng college, diba? Bakit di niyo na lang ako suportahan sa gusto ko? Kasi nagsasayang ka lang ng oras at panahon sa pag-aaral na sinasabi mo. Sana sa edad mong yan, nagbabanat ka na ng buto para nakakatulong ka na sa pamilya natin. Saka wala namang kasiguraduhan kung may maganda ka mapapala sa buhay mo pag nakagraduate ka. Ang dami kong kakilala na college graduate pero tambay o di kaya nandun namamasukan sa kung saan-saan na malayo sa tinapos nila. Hindi naman po kami pare-pareho ng kapalaran kaya huwag niyo pong ipamukha sa akin na wala akong patutunguhan. Nakakatampo kayo kasi imbis suportahan niyo ako o palakasin yung loob ko. Kayo pa tong unang hindi naniniwala sa akin. Ay mali, kayo pong dalawa ni tatay pala. Tama naman kami ng tatay mo. Ikaw lang yung masyadong mapilit na kesyo gusto mong tuparin yung pagiging teacher. Kahit na alam mo namang napakababa ng swelduhan dyan sa profesyong yan. Tapos dito ka pa magtuturo sa Pinas? Ewan ko na lang kung saan ka pupulutin, Pearl. Saka huwag ka nang magtatampo sa amin ng ama mo dahil matatanda na kami. Alam na namin yan. Kaya pala tumanda na lang kayong walang nararating eh. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo, Pearl! Aray ko, Nay! Huwag niyo po akong saktan! Masasaktan ka talaga kasi napakabastos mo! Hindi po ako bastos, sinasabi ko lang yung totoo. Walang totoo sa sinabi mo! Hindi lang kami kasing ambisyoso mo! Hindi ko lang po basta ambisyon na maging teacher. Yun po talagang bagay na gusto kong gawin simula pagkabata. Wala akong pakialam. Ang gusto ko lang, tumulong ka sa amin dito sa bahay. Puro ka pag-aaral, puro eskwelahan. Ni hindi mo na ako natutulungan sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa mga kapatid niyo pagkagaling mo sa trabaho. Tapos ngayon pinagdadamutan mo na ako ng kakarampot na pera? Aba, napakayabang mo naman. Wala ka namang may pagmamalaki. Nagalit po sa akin ang husto si nanay kaya nakonsensya ako papadudot at ibinigay ko na rin sa kanyang perang tinatago ko. Tapos umalis po ako sa bahay para maglakad-lakad habang umiiyak. Ang sakit po ng mga sinabi ni nanay sa akin kung pagsalitain niya or magsalita siya ay parang hindi niya ako anak. Akala ko ba pag magulang ka na ay gagawin mo ang lahat para sa anak mo? Poprotektahan mo sila upang hindi sila masaktan ng mundo. Pero bakit ang mga magulang ko? Sila mismo ang nananakit sa amin. Kinabukasan ay pinilit ko pong bumangon upang pumasok sa eskwelahan. Nilibang ko na lamang ang sarili ko sa mga lessons namin para makalimutan ko ang mga problema sa bahay. Tapos ay dumiretso na ako sa pinagtatrabahuhan ko para muling magpursiging kumita ng pera at makaipon. Napapagod na ako, Papa Dudut. Parang gusto ko na lamang huminto sa kolehiyo at maghanap ng trabahong mas malaki ang kita. Aaminin ko ng mga panahon na yon na maraming katanungan ang pumasok sa isipan ko. Isa na doon yung tungkol sa pagka-question ko kung may patutunguhan pa ba ang pagsisikap ko tulad
na kung paano ako pagdudahan ng aking mga magulang. Lumipas ang ilang linggo ay muli akong sinubok ng kapalaran nang may nalaman ako tungkol sa kapatid kong si Mac. Isang gabi pagkagaling ko sa trabaho. Nang mga panahong yon, ay ginagapang ko rin ang pag-aaral ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Sorry po, Nay, Tay. Sorry ka pang nalalaman. Sira ulo ka talaga. Ay naku Aray. Arman! Malaki na naman yung anak mo, wag mo nang saktan. Malaki na nga. Pero marunong na ba yung bumuhay ng pamilya? Pinasok niya yan pabayaan mo na. Nay, Tay, ano po nangyayari dito? Tanungin mo na lang yung magaling mong kapatid. Mac, bakit ka ba umiiyak? Ate Pearl, kasi Kasi ano, sabihin mo. Doon pa lang sa labas naririnig ko na yung boses niyo nila nanay at tatay. Kaya, ano ba kasi nangyayari dito? Nakabuntis lang naman niya magaling mong kapatid. Mac, totoo ba yung sinabi ni tatay? Kung umiyak naman to, akala mo hindi lalaki. Mac, sagutin mo yung tanong ko. oo ate, nakabuntis ako. Pero bakit? Anong pero bakit? Lalaki ang kapatid mo, malamang makakabuo na yan ng bata. Nay, hindi po kayong kinakausap ko kaya pwede ba manahimik na lang kayo? Napakabastos mo talagang babae ka. Hindi ko sinasadya ate. Basta bigla na lang nangyari. Imposibleng hindi mo sinasadya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano ng pag-aaral mo kung magkakaanak ka na? Sige nga. Malamang hihinto na yan. Kasi hindi naman niya nag-aaral ng maayos. Napakabulakbol. Kaya niloloko lang niya ang sarili niya kung pipilit niya bang pumasok sa eskwelahan kesa magbanat ng buto para buhayin yung magiging anak niya. Tama ba yung sinabi ni tatay? Nagbubulakbol ka lang, hindi ka nag-aaral? Sinasayang mo lang pala yung pera't baon na binibigay ko sa'yo, Mac. Ate, sorry. Hindi ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Imposibleng hindi mo alam yung pinagagagawa mo. Tapos ngayon nakabuntis ka na, sasabihin mo na hindi mo rin sinasadya? Ano pa namang klaseng katwiran yan? Masyadong baluktot. Nung una pa lang, sinabi ko na sa'yo na wag mo nang pag-aralin yung kapatid mo kasi loko-loko rin yan. Pero mapilit ka kasi. Gusto mo ka mong makapagtapos katulad mo. Ngayon, tingnan mo nangyari. Kasalanan niyo to, Nay. Ha? Kasalanan niyo to ni tatay. Anak ng lintik. Paano naging kasalanan ko? Kasi kayo yung unang-una na hindi naniniwala sa amin. Kayo yung lagi nagsasabi na wala kaming mararating na matutulad lang kami sa inyo na hindi kami makakaalis sa testing lugar na to kasi dito na kami mamamatay. Papuputukin ko yung uso mo pag di ka pa tumigil, Pearl. Sige, gawin nyo. Diyan naman kayo magaling, di ba? Yung manakit. Ate, wag mo nang galitin si tatay. Baka masaktan ka niya. Wala akong pakialam kasi sa lagay, hindi pa ba ako nasasaktan? Dahil sa ginawa mo, pinatunayan mo lang sa akin na wala ka rin pinagkaiba kila nanay at tatay. Ay, nako. Tumigil na nga kayo dyan. Puro kayo kadramahan. Hoy, Pearl. Huwag kang ang umasta na parang katapusan na ng mundo porke nakabuntis yung kapatid mo. Blessing kaya yung baby. Hindi blessing ang baby kapag palalakihin nyo lang din sa kahirapan. Sana alam yun kasi ilang beses na kami namatay ng kapatid dahil hindi nyo sila kayang pangatawanan ni tatay. Bastos kang babae ka, walang moda! Punong-puno na ako sa pamilya ko, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay hindi nila nakikita ang pagsasakripisyo ko. Hindi nila nakikita na gusto kong matupad ang mga pangarap ko para mabigyan sila ng karangalan. Lalo ko pong naramdaman na wala ng saysay na ipagpatuloy pa ang lahat nung nalaman kong nakabuntis si Mac. Alam kong biyaya ang mga bata pero hindi sa pagkakataong yun kung kailan wala pa siyang kakayahang suportahan ang magiging anak niya. Pero ayoko naman pong itakwil niya ang baby niya o masahol pa ay ipalaglag ito dahil wala naman po itong kasalanan, Papa Dudut. At kahit gustuhin kong magalit sa kapatid ko ay hindi ko na nagawa kasi pagod na ako. Doon ko na naisip na kung wala namang nagpapahalaga sa pangarap ko, panahon na siguro para tumigil ako.
Aaminin kong kinain ako ng matinding emosyon ng mga panahon na yon. Hindi ko na napag-isipan ang mga susunod kong hakbang. Basta kinabukasan, nag-alsa baluta na lamang ako sa bahay namin at umalis. Sumama po ako sa kakilala kong regular customer namin pa Batangas dahil papasok daw niya ako bilang kasambahay sa amo ng nanay niyang naghahanap ng isa pang kasambahay na mga panahon na yon. Papa Dudut, tuluyan ko na pong kinalimutan ang pangarap ko nang huminto ako sa pag-aaral. 2 taon po akong nangatulong hanggang sa doon ko na rin nakilala ang lalaking napangasawa ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang maraming taon at wala na akong balita sa pamilyang iniwan ko sa Rizal. Naging abala na po ako sa pagbuo ng sarili kong pamilya, Papa Dudut. Tumira kami sa Batangas ng Mr. Kong, nagtatrabaho sa isang private company bilang vehicle technician. Kung ano pong malas ko sa pamilyang pinanggalingan ko ay siya namang suwerte ko sa mister na nakilala ko, Papa Dudut. Sabay po kaming nangarap at nagsikap na magkaroon ng maayos na buhay kahit na nagsimula kami sa wala. Pareho po kami ng goal na umasenso at mabigyan ng maayos na hinaharap ang anak namin. Kaya habang pumapasok sa trabaho ang asawa ko, nagtitinda po ako ng kung ano-anong gamit at damit online na inaangkat ko sa Taytay para may mapagkakitaan. Masaya na po ako at kontento sa buhay na ipinagkaloob sa akin ng may kapal. Kasi doon ko nahanap yung peace of mind na pinagkait sa akin ng sarili kong pamilya. Pero aaminin ko na may mga gabi bago matulog na palagi ko pa rin po silang naaalala, Papa Dudut. Simula kasi nang umalis ako sa amin ay hindi ko na sila naisip na balikan o kumustahin man lang. Bagaman kinukumbinsi na rin ako ng mister ko na minsan silang dalawin. Ako na lang yung humihindi at natakot kasi ako na baka maranasan ko na namang abusuhin. Ayoko na pong idamay ang mag-ama ko sakaling hindi maging maayos ang pagkikita namin ng pamilya ko. Kaya lang ay mapaglaro ang tadhana. Isang araw ay meron akong pamilyar na mukha na nakita at yon ay walang iba kundi ang kapatid kong si Mac. Na nagkataong may kaibigan na pinuntahan sa Batangas. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na makikita kita rito, Ate Pearl. Taga rito ka lang ba? Oo, Mac. Dito kami sa Batangas nakatira ng mister at anak ko. May pamangkin na pala ako sa'yo, ate. Oo, at napakabibong bata nun. Matutuwa ka kapag nakilala mo na siya. Excited na tuloy ako. Pero, kumusta na ba kayo doon sa atin sa Rizal? Mabuti naman kami pero namatay na si tatay nung nakaraang taon. Ha? Pasensya ka na, hindi ko alam. Wala namang kaso. Ang nanay, kumusta? Mabuti naman si nanay, ate. Ayun, may tindahan na kami. Pinatayuan ko siya nung sumisweldo na ako sa trabaho para may mapagkakitaan siya sa bahay kasama yung 2 nating kapatid. Masaya ako marinig yan. Pasensya na kayo, Mac, ha? Kasi hindi na ako bumalik sa atin simula nung umalis ako. Naiintindihan kita, ate. Kasi sobrang toxic ng pamilya natin noon. Pero sa totoo lang, marami kaming na-realize nung nawala ka. Lalo na ako. Kaya nga nung ipinanganak ang baby ko nagsikap ako sa pagtatrabaho para makabalik sa pag-aaral. Ibig sabihin nakapagtapos ka sa college? Oo, ate. Nagtapos ako kasi gusto kong tuparin yung pangarap ko sa'yo. Gusto ko rin mabigyan ng karangalan ng pamilya natin at maayos na kinabukasan ng mag-ina ko. Sa ngayon, masasabi kong kumikita naman ako ng disente. Pero nagsisikap pa rin kami mag-asawa para umasenso. Masaya akong marinig yan, pero anong kursong tinapos mo? Katulad ng kurso na kinuha mo, ate. Kung ganun? Oo, Ate Pearl. Teacher na ako. Teacher na tong kapatid mo. Masaya ako malaman na nakapagtapos ka ng pag-aaral pero
Mas masaya ako dahil teacher ka na. Oo ate, kasi naisip kita. Ikaw ang inspirasyon ko. Alam kong magiging proud ka sa akin kaya nagsikap talaga ako na maging isang teacher katulad mo. Ang totoo niyan, hindi naman ako teacher, Mac. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako nakapagtapos ng college kasi huminto ako sa pag-aaral. Namasukan ako tapos napaglipasan na ng panahon. Hindi ko na binalikan ng pag-aaral ko kasi nawala na ako ng gana. Hanggang sa nakilala ko yung mister ko at nagpakasal kami at bumuo ng sariling pamilya. Ganun ba? Pero wala naman akong pinagsisisihan. Masaya ako sa desisyon ko kasi kontento na ako sa pamilya namin ng asawa ko. May pinagkakakitaan naman ako. Nagtitinda ako sa online. Kaya kahit papano, nakakatulong ako sa mister ko sa mga pang-araw-araw naming gastos. alam ko na hindi madaling desisyon na talikuran yung pangarap mo. Pero masaya ako na nakikita kang nasa mabuting kalagayan, ate. Kasi yun yung mas importante. Gustong gusto kong maging teacher pero baka hindi talaga para sa akin yung pangarap na yon. Dahil para sa'yo yon, Mac. Kaya naman, proud na proud ako sa'yo. Thank you, Ate Pearl. Proud din ako sa'yo. Sana hindi pa to yung maging huling pagkikita natin. Kasi miss na miss ka na rin ni nanay. Pwede kang dumalaw sa bahay. Hindi mo na kailangang matakot umuwi. Hindi ko po inaasahan na tutuparin ni Mac ang pangarap kong maging isang teacher. Nang mga panahon na yon ay hindi ko na napigilang maiyak dahil sa magkakahalong emosyon. Sa kabila ng lahat ay nanaig pa rin yung kaligayahan dahil sa estado ng buhay ng kapatid kong yon, Papa Dudut. Akala ko kasi hindi na siya makapagpapatuloy sa pag-aaral dahil meron na siyang panibagong responsibilidad pagkatapos niyang makabuntis. Pero buti na lamang at nagsikap siya, Papa Dudut. Marami na rin pong nagbago sa pamilyang iniwan ko. Lalo na sa nanay ko at bagaman nag-aalinlangan pa rin ang puso ko na bisitahin siya sa tinitirhan nila dahil sa takot at pangamba. Nandun pa rin po yung kasabikan na muli siyang makita at mayakap. Sa huli, Papa Dudut, ay naging maayos din po ang lahat. Nagkapatawaran kami ng nanay ko at naipakilala ko na rin sa kanila ni Mac ang magama ko. Proud na proud po ako sa kapatid ko lalo na pagsuot niya ang kanyang uniforme sa pagkaguro. Pero may bahagi ng puso ko na nagsasabing sana ako rin. Kung hindi ako noon nawala ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang pangarap ko sa buhay. Naisip ko tuloy na baka tama ang stepfather ko. Hindi lahat ng pangarap ay natutupad. Pero hindi rin naman yon totoo dahil kapag may tiyaga at pagsisikap, magbubunga ang iyong pinaghirapan sa takdang panahon na inadya ng kapalaran na ito. Ay tumubo at yumabong katulad ng isang punong kahoy na namumunga ng sagana. Kaya naman sa tulong ng aking asawa, Papa Dudut, at pagtutulak ni Mac na tapusin ang aking pag-aaral ay muli po kong bumalik na mangarap na minsan ko nang binitawan. Alam kong hindi pa huli ang lahat dahil may pag-asa pa sa puso ko. Na balang araw ay makapagtatapos ako at magiging ganap na isang guro. At sa pagkakataong yon ay hindi ko na nga po binigo ang sarili ko. Nakapagtapos ako sa kolehiyo at nakapasa ako sa examination para magkaroon ng lisensya na maging isang ganap na guro, Papa Dudut. Congratulations, Ate Pearl! Isa ka na rin ganap na teacher! Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na teacher na ako. Parang kailan lang, simula nung bumalik ako sa pag-aaral at makagraduate.
Oo, tapos duda ka pa nga kung makakapasa ka. Pero sabi ko naman sa'yo, kaya mo eh. Salamat kasi naniwala ka sa akin. Ako pa ba? Ate kita. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang teacher-teacheran ko nung araw, ate. Ikaw yung nagturo sa akin. Ikaw ang una kong teacher. Alam ko naman yon, pero syempre, matagal ng panahon ang lumipas. Hindi ko lang mapigilang mapatanong sa sarili ko kung tama ba yung desisyon ko na tuparin yung naantala akong pangarap. Bakit? Meron ka bang pinagsisisihan ngayon? Wala, kasi tama ang desisyon mo. malaki ang utang na loob ko sa inyo ng asawa ko kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi ko matutupad ang pangarap ko. Kaya naman, maraming salamat, Mac. Walang anuman, Ate Pearl. Saka kahit kailan, hindi ako tumigil sa paniniwala na balang araw, matutupad mo yung pangarap mo. Kasi nasa puso mo talaga yung maging isang teacher. Oo, hindi mo agad natupad kasi maraming nangyari sa buhay mo. Pero hindi ibig sabihin na hanggang doon na lang yun. Minsan, kailangan talaga natin pagdaanan yung mga delays. Kasi bahagi yun ng paglalakbay natin para tuparin yung bagay na matagal na nating hiling. Tama ka. Kaya buti na lang naniwala ako na kaya ko. Na kahit minsan kong binitiwan at sinukuan ang pangarap ko, nagkaroon pa rin ako ng lakas na loob na harapin to at magpatuloy. Alam kong marami pang mangyayari. Kumbaga, mahaba pa yung landas na tatahakin ko pero ngayon pa ba ako susuko kung kailan malayo na? Tama yan, Ate Pearl. Huwag kang matakot. Kasi hindi mo naman mag-isang tatahakin yung landas na yun ngayon. Kasi kasama mo na ako, yung pamilya natin at yung pamilya mo. Malaking bagay na meron kang malakas na suporta mula sa mga taong mahal mo para ganahan ka't magpursige. Malayo pa pero malayo na. Naks naman, ang kapatid kong to. Talagang ibang-iba ka na sa batang hindi makabasa na tinuruan ko nung araw. Yung mga sinasabi mo kasi ngayon, tagus-tagusan sa buto. Ako pa rin yung batang tinuruan mo. Kaso natuto na rin ako. At ngayon, ako na rin yung nagtuturo sa mga batang katulad ko noong araw. Kaya nga nakakabilib ka. Siguro kung maririnig ng iba yung kwento ng buhay mo, mai-inspire talaga sila. Lahat naman tayo may sari-saring kwento na pwedeng ibahagi sa ibang tao. At alam ko na meron tayong mai-inspire. Katulad mo, Ate Pearl. May iba tayo. Nasabi mo na ba sa mister mo yung result ng exam? Hindi pa nga, nasa trabaho pa siya. Pero plano ko siyang sorpresahin mamaya pag uwi. Siguradong matutuwa yun. Oo nga. Kailan tayo pwede magkita? Namimiss ko na kayo ni nanay. Sa Makalawa kasi, may plano kaming pumunta dyan sa inyo sa Batangas. Mag-beach tayo at doon natin i-celebrate ang pagiging teacher mo, Ate Pearl. Papadudo tunay na mapaglaro ang buhay. Sanga-sanga rin ang landas na tinatahak natin tungo sa katuparan ng ating mga pangarap. Ibig sabihin ay hindi diretso at kung minsan ay marami tayong isasakripisyo. Katulad na lamang ng mga pinagdaanan ko sa buhay na sana ay kinapulutan ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Masaya po ako na natupad ko ang pangarap kong pagiging guro. Alam ko na kahit saan ako dalhin ng buhay ay hinding-hindi ako maliligaw dahil meron akong mapa ng daang malinaw sa aking puso at isipan na gusto kong tahakin. Sa kasalukuyan ay nagsisimula na po akong magturo sa isang pampublikong paaralan, Papadudot. Nakakatuwa kasi hindi na ako nagtititsyertetsyeraan sa mga batang kalaro namin ni Mac noong araw. Kasi totoong teacher na ako sa mga batang estudyante ko. Dedikado po ako sa ginagawa ko at kahit na hindi madaling maging guro sa bansa natin, hinding-hindi ko po bibitawan ang propesyong ito, Papadudot. Kinakarangal ko pong maging isang guro. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. Sana'y marami akong na-inspire na mga kabarangay natin. Lagi po tayong maniwala na kaya nating tuparin ang mga pangarap natin sa buhay. God bless po sa Barangay Love Stories.
ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Pearl. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever